you want a Senate that will cover up the truth? So pinipilit ni Senator Erwin Tulfo na mag-hearing sa Monday, even if we know that yung na bogus, peke, hindi totoo yung kanilang session, so hindi rin totoo na acting Senate President si Win Gatchalian, at hindi rin siya totoong chairman ng Blue Ribbon Committee. It's not a hearing. So, kailangan namin i-organize ang committee, ang Blue Ribbon Committee. Alam naman natin ang process, di ba? Kailangan dali sa floor, magbubundukan doon, mag-check, at magsasubmit yung minority ng grupo nila to represent them here. So, we cannot call this a hearing because matutulad din kami sa kanila last time na nag-hearing sila pero magiging sham hearing po. Kaya we call it a meeting. And we cannot compel anybody to attend because it's just a meeting. It's not a hearing proper yet. But are you frustrated? Kasi andito na sila, sir. They could Sir, have, bababa daw they could sila have eh. gone here. Bababa na daw sana sila. Saan attend daw sila? Kasi kakatapos lang nung press ko nila sa taas, sir. We sent our Senate Secretariat and asked Senator Robin, his staff, sabi sandali lang, 1 hour pong pinag-antay. Sana nagsabi sila, mag-attend kami, pupunta kami. Talagang inaabangan din nila na ano nga gawin namin, uubusin namin ng oras, kaantay sa kami. Pero pupunta po kayo, sir, today. Sa hanggang Nadaan ako. Unfortunately, ito, liwanagin ko, narinig ko ilang kanina, that proceeding now is not actually a proceeding of the Senate Blue Ribbon Committee, but a consultative meeting of the members of the Senate. You know? So, pwede kaming pumunta, Pwede rin hindi. pwede rin hindi, pero hindi naman siguro masama na magkortesiya kami. Nasabihin sa kanila, nandito kami. Pero sir, kung kunwari, isa lang po lahat at magtanong, okay ba? Ready to receive questions. Kahit din po sa mga susunod na Opo. Okay na ba kayo ngayon, sir? Disappointed ba kayo na natapos na yung hearing? Hindi, consultative hearing na lang daw yun eh. Sinabihan ako. Oo. Meeting. Consultative Oo, meeting. sayang yung opportunity. Nadelay kami sa entrance din kasi. Attorney, may sinasabi din sila dun sa hearing kanina na dapat daw individual na mga affidavit ang dala ninyo, hindi po yung mga... Is there any basis in law or any rules na kailangan individual? Wala eh. Well, in-explain ko sa kanya, in-explain ko kay Senator Soto kung bakit na-late kami, no? Ang unang rason ay hinintay namin yung 5 na nanggaling sa probinsya na nakilamay doon sa namatay na kapatid ni Sergeant Manalansan. Second, sabi ko, na-delay kami sa gate ninyo and then na-delay pa kami lalo sa QR code na hinihingi. And then pangatlo, kako, kung iimbitahan nyo kami ulit, darating kami. And number 4, sabi ko, kung hindi kayo naniniwala sa 18 na dating sundalo, ay ibibigay ko, no? Yung 14 na pangalan ng iba pang mga dating sundalo na empleyado din ni Saldico, na mga basurero din, no? Yung nag-deliver din ng pera. Hindi, lahat solid na dating Marines, no? Para pakinggan nyo rin yung kwento nila kung gusto ninyo, kako. Ano pong sabi ni Senator Soto? I-inform daw niya yung mga kasamahan niya. Napag-usapan po yung na-mention si Senator Soto kasi nag-threaten po siya na magsasampa ng kaso. Sabi ko naman, welcome. Normal yan, no? Nung lumabas itong mga dating sundalo, ay sinabihan ko na sila na sigurado yung mga napangalanan ay magsasampa ng mga kaso. So, ready naman sila. Anong sabi ni Senator Soto tungkol doon? Anong sabi niya sa inyo about that? Pwede niyo i-disclose or... Actually, nabanggit ko sa kanya, pagka mag-file ka ng libel sa amin, okay lang, basta walang personalan, sabi ko. Okay. Sir, how about kay Senator Erwin? May pag-uusap po ba mangyayari today?
Hindi pa kami nag-usap eh. Hindi ko alam kung tatanggapin niya ako. Pero will you go or pupuntahan pa po? Hanapan mo po ba siya? Pupuntahan niyo ba Oo, yung opisina? itatry ko na puntahan din siya. Ngayon po. Today. Thank you, sir. Okay, salamat po. Salamat. May binabanggit po kanina si Senator Erwin Tulfo na sila lang po yung nabanggit ni Tito Sen. Pero dun sa original affidavit ng mga dating sundalo, nandun din si Senator Loren daw at saka yung magkapatid na Villars. So, actually, ngayon ko lang nakita yung affidavit. I have not read, etc. But that's the problem with the Tulfos. Sasabihin nila, humarap ka, etc. Di sana humarap siya kanina. Di ba? Yung 18, harapin niya sa susunod na hearing. Bakit ako magtatanong nun? Hindi ko naman nabasa yung unang affidavit eh. Mas maganda nga yun pagka ganun kasi matetest yung credibility. Diba? Pero si Erwin, nasa groups naman namin yan eh. May mga nagbanggit din doon na minabanggit sa majority at hindi niya tinatanong. Meron din doon nabanggit sa majority nila. Ang sagot nila doon, hindi daw credible yung witness na yon. Pero yung witness na yon ay ginagamit laban kila Joel Villanueva at sa ibang mga senador. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, bantayan nyo ng gusto yung Blue Ribbon Committee kasi imbis na instrument for truth, ginagamit na instrument para magkaroon ng mga scapegoats o kaya selective justice o kaya ginagamit para hindi mabuo yung tunay na majority. Okay.